pumasok po yung akap na yan. Siya daw ang promotor, ha? Siya daw ang nagpahatid kay Martin Romualdez dyan sa idea ng akap-akap na yan. Nako, dito sa video na to, harap-harapan hong sinoblak nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si Erwin Tulfo. Huwag ka na kasing magmaang-maangan, Erwin. Kayong dalawa ni Martin Romualdez ang promotor ng akap na yan. Sa video na to, parang wala kang magkakabot dyan sa Malacanang. Kung saan-saan na naman ho siya nagpupunta. Chinek daw ho niya yung mga flood control projects dyan sa Bulacan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join boto, nandyan lang ho sa baba. Ito ilang sa mga larawan na pakalat-kalat sa social media na kung saan mamamata ang nag-check. Itong si Marcos Jr. ng mga flood controls. Ito, ibang klase ho yan. Matindi ho ito mga kababayan. Pinag-uusapan dito 55 million. Ayan mga kababayan. Para sa ano? Para sa mga flood control. Ano ito bukid ito. Estero. Kanal. Anak ng toko 55 million. Ito ang halaga. Ito ang 55 million. Ano ito? Pagkukuhangin dito? Ba't may bakal dito? Ay, hahabol nila. Tingnan nyo naman kung paano ko tayo lukuhin. Itong mga official na to. Simentado dito sa gilid, ang gagawin nila, liliitan nila yung kanal para lalong magbara. Tingnan nyo naman, bato na Ayan bato na ho siya, bato na. Ba't mo palalagyan ng, ang tag dito, ng bakal dito para liitan itong kanal na to. Hindi ho tayo hinyero dito, hindi ho tayo zero kung ano pa man. Kung baga, ika nga, logic lang, pagka maliit, ibig sabihin, mabagal ang pasok ng tubig. Pagka malaki, mabilis ang pasok ng tubig. Ito malaki, simentado sa magkabila. Tingnan nyo na lang kung mga kababayan, hindi ba simento yan? Hindi ba simento itong sa gilid na to? Para sa itong dalawang bakal na to, kung makita ko lang kontraktor dito, yung pagkuwang ulo dito sa... Ano na to agad? Ano ginagawa mo, Brad? Simentado man mo lilitan ng butas. Di ba? Tingnan nyo naman si Marcos Jr. Hindi na daw siya masaya. Pero tumatawa siya. Anak ng toko. Sir, ayun si Jr. Ayan mga kapatid. Pambira talaga ilan lang ho yan sa mga larawan. Ito pa, marami ho yan. Ito hindi sinasabi nilang binabaon nilang mga sheet pile. Yan, ito. Ang pagka nasa specification daw, 8 meters, ibabaon lang nila 2 meters. Ayan. Tingnan nyo naman mga kababayan. Anong klaseng yan? Anong klaseng trabaho yan? Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Pero, ano masasabi mo, Brad? Natatawa ka lang, Yan ang problema pagka hindi ka marunong maging pangulo. Lulukuhin ka lang ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi mo tayo nagtataka sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Yan ang mukha ng administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang na-emphasize kasi walang bahang dumadalo dyan sa mga ahensya na yan Pero pumunta tayo sa Department of Finance, Agriculture, Irrigation, kahit saan ang inyo ng pamahalaan. Diba? Ganyan ho ang mukha ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito na-emphasize lang kasi maraming naapektuhan. Pero iba nakatago kasi hindi naman infrastructure yung binibili nila diba? Binibili nila, for example, services, consultation, kung ano pa man yan. Corruption din yan mga kababayan. Dito lang sa isa na to, nabulgar ang kabalbalan nila kasi merong physical, dapat makapag-produce sila ng physical infrastructure o kung ano pa man. Pero kung wala yan, hindi rin mabubulgar yan. Masipul-sipul lang yan mama na yan. Mapalaki ng itlog dyan sa Malacanang. Anak na to, hindi ka marunong magpangulo. Kaya ang gawin mo, Brad, mag-resign ka na. Simple, ganun lang kadali. Mag-resign ka na. Eto mga kababayan. At dito rin pala sa video na to, pag-uusapan natin itong nangyaring hearing. Nangyayaring hearing dyan sa APRO, sa House of Representatives, na kung saan tinalakay nila yung online gambling. Nandyan yan si Altenco. Ito, pagka si Rufus Rodriguez na nagtanong dyan sa online gambling na yan, medyo papakinggan natin. Pero maliban dyan sa mama na yan, puro kabalbalan lang yan mga kababayan. Pero unahin na natin ito kay Senator Rodante Marcoleta. Ano ba mga puntong de vista niya dito? Pakinggan natin. Okay. Good. Thank you, Mr. Chair. Yan.
Yan. Maganda itong bills na pinipresent. Ay, teka, i-ready ko na ho yung video nitong si Erwin Tulfo. Yan nung nasa gilid nyo na to, ito ho yung video nitong si Erwin Tulfo nung 19th Congress na kung saan talagang didepensahan niya yung akap na yan. Na dito naman sa video na to, susupalpalin ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Okay, umpisa na natin. Ngayon, lalo na itong simplified government aid access Yan. at saka itong anti-discrimination in the delivery of social protection program. I think you're talking from experience, Mr. Chair. Kasi nung nakarang eleksyon, kasama kaya tayo, may tupad kayo, meron kayong AX. Hindi lahat pinibigyan eh. No? Di ba? Dami nagpupunta, di lahat nabibigyan, di ba? O, yan ho ang akap nitong si Erwin Tulfo. Kaya naman, sa tingin ko, ano ito isasaayos niya na yung problema ginawa niya. Nung kinuwento ko po yung lahat po ng mga binibigay na ayuda ng ating pamahalaan, magsimula po kayo sa 4Ps. Isama mo yung AIX, MAIP, TUPAD, at saka yung paborito ni Chairman na AKAP, Naku po. 194 billion pesos. Yan. Hindi ko malaman kung nabibigyan lahat ang dapat bigyan. Ito siguro yung paraan para ma-address natin yun. Lalo na po yung AKAP. Yung range po ng AKAP, Mr. Chair, is between 7 to 12,000 pesos. Yung AX, nasa 3,000 pesos per beneficiary. Yung tupad, depende po sa dami ng araw na kanyang ipinagtrabaho. Pangkaraniwan po ay nasa 5,000 pesos po bawat beneficiary. Ngunit dahil walang guidelines po yung 4Ps meron sapagkat merong conditions po ang batas na nakalagay doon Pero yung AX, yung MAIP, yung tupad at saka yung AKAP, very loose po yung wala pong guidelines. Kaya po hindi namin Correct. malaman kung ilan ang nabibigyan. Kasi ang akap talaga na yan, ano ko yan, ang pakailang ko talaga yan, nung para sa kampanya. Di ba? Para sa People's Initiative, para makapagpabango yang si Tambaluslos, para maipanalo yung mga kandidato ng alyansa ng mga mambubundol. Ang nanalo lang, yung dalawang may pangalan na at itong, kilala naman talaga to di ba? Ano yan, Tulfo. Pero naniniwala ko tayo mga kababayan, marami pa ang nanalo sa PDP na kung saan idinaya ng mga mandaraya dyan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ha? Yung sinasabi si Marcos, sinasabi natin dito, yung mga makakati ang kamay dyan sa, dyan sa Comelec, ang dami man lang hindi napapaliwanag. Consolidation server, ba't merong ganyan? Yung version noong software na na-install doon sa mga vote counting machine. Diba?